Ano po ang dapat nating gawin kung may kaibigan tayong nabubulagan? Pag-usapan po natin ito at pagmulian. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Hindi po tayo nanghuhusga, pero hindi natin maitatanggi ang katotohanan na marami ang nabubulagan. Baka nga po isa tayo sa mga ito. Baka nga po isa rin dito ay ating kaibigan. Marami ang nabubulagan dahil nasisilaw sila. Opo, nabulag dahil nasilaw. Mayroong nasilaw sa pera, kaya bumigay sa tukso ng korupsyon, nandaya, nanloko, nagsinungaling, nanakit, pumatay. Dahil sa pagkasilaw sa pera, biglang nawala na ng halaga ang pinag-aralan, ang itinuro ng mga magulang, ang reputasyon at ang moralidad. Pera na ang naging sentro ng buhay, nabulag na sila. Mayroon ding nasilaw sa pita ng laman, kaya nagtaksil sa asawa, nangalunya, ipinagpalit ang pamilya at mga anak para sumama sa bagong nakilala. Dahil sa pagkasilaw sa alindog, hindi na inalintana ang dangal, ang dunong, ang pagmamahal at pag-aalala ng pamilya sa kanya. Ibinuhos ang lahat para raw sa kanyang sinta. Pero hindi niya namamalayan na ang maling pagkahumaling na ang naging sentro ng kanyang buhay. Nabulag na sila. Mayroon namang nasilaw sa kasikatan at popularidad. Kaya ibinigay ang lahat para magpatuloy sa pagsikat. Wala nang itinitirang oras para sa pamilya at sa Diyos. Handang ipagpalit pati pagkatao at puri para magkaroon ng imaheng pinapalakpakan, kinukuyog at iginagalang. Nabulag na sila. At mayroon ding nasilaw sa kapangyarihan. Kaya ginagawa ang lahat para makuha ang pwesto at manatili roon hanggat kaya. Handang mandaya, mandoko, magsinungaling at manakit. Ang pwesto ay naging sentro na ng kanyang buhay. Nabulag na sila. Ano po ang dapat nating gawin kung may kakilala tayo o kaibigan na nasilaw na kaya nabubulagan? Sa Ebanghelyo po ngayon, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nila si Jesus na hipuin niya ang taong ito. Basahin po natin sa Mark 8:22-26. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ng mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang lalaki at sumagot, "Nakakakita po ako ng mga tao, ngunit para silang mga punong kahoy na naglalakad." Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tuminging mabuti ang bulag, nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maari ka nang umuwi, huwag ka nang bumalik sa bayan." Brothers and sisters, may mga bulag na kailangan pa ang ibang tao para madala sila kay Kristo. Sa sobrang pagkabulag, hindi na nila kaya pang mag-isa na pumunta kay Kristo. Dapat ay may magdala sa kanila. Dapat ay may makiusap pa kay Jesus para hipuin sila. Pero kung madadala sila kay Jesus,
maaari na silang ipagkatiwala ng lubusan sa Kanya. Si Jesus na ang aakay at magdadala sa Kanya para buong pagtitiyaga niyang hilumin ito hanggang sa maalis ang pagkabulag at makakita ng malinaw. Hindi natin dapat sukuan ang mga nabubulagan. Lahat ay may pag-asa pang makakita ng maliwanag. Lahat ay may pag-asa pang makatanggap ng kagalingan at bagong buhay. Ang mga nasilaw sa pera ay magbabalik loob at mapapagtanto na ang pera ay hindi sentro ng buhay. Ayon sa 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ayon nga sa Hebreo 13:5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang mga nasilaw sa pita ng laman ay maaari pang magbalik loob. Hindi na nila maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, at mamumuhay sila ayon sa Espiritu at hindi na nila pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ang mga nasilaw sa kasikatan at popularidad ay magbabagong puri, lalo na kung mapapagtanto nito na ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Mula sa Kawikaan 16:18. Ang mga nasilaw sa kapangyarihan ay maaring magsisi at magkaroon ng bagong pananaw tungkol sa politika at kapangyarihan, lalo na kung pakikinggan ang apela ng ating mahal na Papa sa Fratelli Tutti na ganito. Once more, I appeal for a renewed appreciation of politics as a lofty vocation and one of the highest forms of charity, inasmuch as it seeks the common good. Brothers and sisters, alam nating pwedeng mangyari ang lahat ng ito dahil nangyari na ang lahat ng ito. Renewal is real. Repentance is real. Miracles are real. At ang pinakamalaking milagro ay ang milagro ng pagbabalik loob, na dulot ng pakikipagtagpo kay Kristo Jesus. Dalhin natin ang ating mga kaibigan kay Jesus. Magpadala tayo sa ating mga kaibigan kay Jesus. Tayo nang magpahilom. Tayo nang magpabukas ng mata ng ating puso. Tayo na kay Hesukristo. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapaghimalang Ama, maraming salamat sa pagbubukas ng mata ng aming isipan upang mapagtanto namin ang napakalaking pagpapala na magkaroon ng mga kaibigang nagdadala sa amin kay Jesus, ang aming tagapaghilom at tagapagligtas. Nawa ay gawin mo rin kaming instrumento ng kaliwanagan para madala namin ang iba, lalo na ang aming pamilya, kay Jesus. Huwag mo po kaming ipahintulot na masilaw at mabulag ng pera, ng pita ng laman, ng kasikatan at ng kapangyarihan. Lagi ninyo po kaming ipaakay kay Jesus at papanibaguhin ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.